Sabi ng pumahal, di ko nais na mamatay ang mga makasalanan. Nagbabagong kalooban upang sila ay mabuhay. Sinabi na mong mahal, di ko nais na mamatay ang mga makasalanan. Nagbabagong kalooban upang sila ay mabuhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakita ni Jesus ang isang publikano na nagngangalang Levi, nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Levi, iniwan ang lahat at sumunod kay Jesus. Si Jesus ay hinandugan ni Levi ng isang malaking piging sa kanyang bahay. Nakasalo niya roon ang mga publikano at iba pang mga tao. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseyo at ang kanilang mga kasamang eskriba. Sinabi nila sa mga alagad ni Jesus, "Bakit kayo kumakain at umiinom na kasalo ng mga publikano at ng mga makasalanan?" Sinagot siya ni Jesus, "Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako, hindi upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang magsisi." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimbabaya online at sa lahat ng nasa abroad. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Isa na namang buhay ang nabago ni Jesus sa pangalang Levi. Ito ang kwentong narinig natin sa ating ebanghelyo. At itong mga nakalipas na araw, iba't ibang kwento ng mga tao na lumapit kay Jesus. Kung hindi napagaling, nalinis ni Jesus. Naalala niyo pa yung kwento ng isang ketongin? Yung may ketong, ayon sa batas, hindi pwedeng lumapit ang isang may ketong sa mga tao. Hindi lang dahil baka sila mahawa, kundi magiging marumi sila kapag nilapitan niya. Pero sa kabila ng lahat ng ito, hinayaan ni Jesus na makalapit sa kanya ang ketongin. At simula noon, naging malinis ang ketongin. Lumapit ang ketongin kay Jesus at siya'y naging malinis. Yung kwento naman
ng babaeng 12 taong dinurugo. Naalala nyo pa? Nilalayuan siya ng mga tao dahil ang isang tao noong panahon ni Jesus na dinudugo ay hindi maaaring makalapit sa iba dahil sila ay magiging marumi. Kapag ikaw ay dinudugo, kailangan mo munang sumailalim sa rito ng paglilinis bago ka makisalamuha muli sa mga tao. Kaya ngayong babaeng 12 taong dinudugo, hindi makalapit sa mga tao. Pero nang makalapit kay Jesus at hipuin ang dulo ng kanyang damit, siya ay gumaling. Gumaling. Mula sa may sakit, gumaling. Nawala ang sakit. Ngayon naman, isang publikano ang walang karamdaman, pero nilalayuan. Ang hirap nun, no? Yung nilalayuan ka, wala ka namang sakit. No? Nung panahon ng pandemic, nilalayuan natin pag umubo, di ba? Nilalayo ka na, di ba? Eh yung ma-isolate ka lang ng ilang araw, mahirap. At lalo nang mahirap, yung wala ka namang karamdaman, pero nilalayuan ka. Ayaw kang dikitan, ayaw kang makasama. Yan ang tingin ng mga tao kay Levi. Dahil siya ay isang publikano. Ano yon? Tax collector. Dahil tinuturing siyang makasalanan. Para namang nakakahawa ang kasalanan. Ano po? Ganyan ang tingin ng mga tao. Kapag nakakasalamuha ka sa makasalanan, para bang ang tingin sa'yo, makasalanan na din. Pag nakisama ka sa mga chismosa, ang tingin sa'yo, chismosa na din. No? Kapag ba kaibigan mo ay isang merong kabit, no? Para bang pati ikaw, no? Parehas na rin, damay-damay na. No? Kapag barkada mo ay magnanakaw, no? Kapag may nakawan, para bang nakatingin din sa'yo. No? Hindi ba? Ganyan ang tingin noon sa mga makasalanan. Nilalayuan. At sa pagkakataong ito, hindi lang lumapit si Levi kay Jesus, kundi sumunod siya kay Jesus at iniwan ang lahat. Iniwan ang lahat. Pero nangyari ang lahat ng ito nang siya ay tawagin ni Jesus. Doon nagsimula, mabago ang kanyang buhay. Yung dating publikano, naging apostol. Mula sa pagiging makasalanan, naging banal. Pwede pala yun, no? Pwedeng mabago ang iyong buhay. Dahil ang Diyos, si Jesus, araw-araw tayong tinatawag. Pero ang tanong, susunod ka ba? Susunod ka ba? Marami sa atin matigas ulo. Pinagsasabihan mo, hindi naman sumusunod. Kaya walang nababago. Magkaiba yung lumalapit ka kay Jesus sa sumusunod ka kay Jesus. Hindi lahat na nagsisimba gustong sumunod kay Jesus. Lumalapit lang. Bakit? May gustong hilingin. Di ba ganun tayo? No? Pag may gusto kang hilingin, lalapit ka. Pag may kailangan ka, lalapit ka. Pero ayaw mo namang sumunod. Hindi ka naman sumusunod. Kaya walang nababago. Itong nangyayari kapag sumusunod tayo kay Jesus, nababago ang buhay natin. Baka sabihin ng iba, simba ka ng simba, wala namang nababago sa iyong buhay. Serve ka pa ng serve, walang nababago. Ay, totoo. Di ba? Kahit anong serve mo, kung matigas ang ulo mo, ayaw mong makinig, ayaw mong sumunod, wala sa iyong mababago. Yung pagsisimba natin, paglapit yan sa Diyos. Nagdadasal,
Kasi meron tayong gustong ilapit sa Diyos. Pero kailangan may pagsunod. Walang pagsunod sa Diyos kung walang pag-iwan sa lumang buhay. Ulitin ko, walang pagsunod sa Diyos kung walang pag-iwan sa lumang buhay. May iba, gusto lang makasama ang Diyos, pero hindi naman sumusunod. Kaya nga, yung mga kasama ni Jesus sa kainan, di ba? Nagpakain si Levi, nagkaroon ng piging, ang daming sumama, ang daming kumain, ang daming nakasama si Jesus. Pero si Levi lang ang nagbago. Bakit? Siya lang ang sumunod kay Jesus. Yung iba, lumapit lang kay Jesus. Hindi naman sumunod. Kaya nga, sinasabi ni Propeta Isaías sa ating unang pagbasa, kailangan iwan ang masasamang gawa. Dahil walang makasusunod kay Jesus nang hindi iniiwan ang lumang buhay. Iwan ang lumang buhay. Mga kapatid, tinatawag tayo mga makasalanan. Tinatawag tayo ni Jesus na sumunod sa Kanya. Sumunod tayo o sumusunod tayo kay Jesus dahil may pagtawag. May tawag dahil may buhay na kailangang magbago. At ang pagbabago ay mangyayari lamang kung ang lumang buhay ay iiwan. Amen.